Tita Asyang. Tapos ay muli itong magtatapal ng mga inorasyonang dahon sa mga sugat ni ate. Gabi-gabi raw yon. Kinausap ni Tito Boni si Tita Asyang sa labas. Asyang, mukhang wala namang nangyayari sa ginagawa ni Lolo Sidro. Pang ilang gabi na ba to? Tinapik siya ni Tita Asyang sa balikat at sinabi na huwag siyang panghihinaan ng loob. Alam daw ni Lolo Sidro ang ginagawa niya. Kailangan nilang ibigay ang buong tiwala nila. Sana nga mapagaling niya si Belinda. Awang-awa na ako sa anak ko eh. Napakabait niyang bata para danasin niya yung ganitong klaseng pahirap. Napabuntong hininga na lang daw si Tita Asyang. Siniguro nito na malalampasan din yun ng pamangkin niya. Ilang araw pa ang lumipas at hindi nagtagumpay si Lolo Sidro sa unang subok niyang pagalingin si Ate Belinda. Sumubok pa siya ng ibang paraan. Doon na mismo siya nagritual sa loob ng silid kung nasaan si ate. Tahimik lang na nakamasid sina Tito Boni. Magkahawak kamay sila ni Tita China, habang si Chito naman ay pinabantayan muna nila kay Tita Asyang. Natatakot kasi ito sa albularyo. Maya-maya ay nakita nilang pumiksi-piksi si Ate Belinda. Yung gumalaw-galaw ba? Pero nakapikit daw ito. At yung reaksyon ng muka, parang nahihirapan. Mahigpit daw ang kapit nito sa kumot. Tuloy lang sa ginagawa niyang pagre-ritual si Lolo Sidro. Hindi raw maintindihan ni Tito yung mga binibigkas niyang salita. Sari-sari na ang nararamdaman nilang mag-asawa, pero nangingibabaw pa rin ang takot. Ilang saglit pa ay nagsisigaw daw si Ate Belinda. Nagsimula na naman itong kamuti ng mga sugat niya. Tulad ng ginawa nito nung unang beses itong makaramdam ng pangangati sa katawan na lumikha ng mga sugat niya sa katawan. Tapos sigaw daw ito ng sigaw na makati. Sobrang kati. Hindi nakatiis si Tito. Nilapitan niya at sinubukang pigilan ng mga kamay nito. Nagalit si Lolo Sidro dahil naabala siya sa ginagawa niyang ritual. Kaya hininto niya yon at pinagalitan si Tito. Hindi raw dapat ito nakikialam. Pasensya na po Lolo. Baka kasi lalong lumala yung mga sugat niya. Ang diin pa naman niyang kumamot. Paliwanag ng albularyo, nilalabanan niya ang mangkukulam sa mga oras na yon. Kaya raw muling sumumpong ng matinding pangangati at pagkirot ang mga sugat ni Ate Belinda ay dahil aktibo ang mangkukulam. Pinatitindi nito ang kinapit na kulam kay Ate Belinda. At yun ang sinusubukan niyang labanan sa mga sandaling yon. Dahil sa ginawang pangingialam ni Tito Boni, ay pansamantalang inihinto ni Lolo Sidro ang ginagawa niyang ritual. Nagpatimpla siya ng kape kay Tita Asyang. Nilapitan siya ni Tito at kinausap. Tinanong niya kung ano na ang mangyayari sa anak nila. Lolo Sidro, pasensya na ho ulit sa pakikialam ko kanina. Pero tingin niyo ho ba, malaki kaya yung pag-asa ni Belinda na gumaling? Humigop muna ng mainit na kape yung albularyo bago sinagot ang tanong ni Tito Boni. Anito, marami na siyang nakatunggaling sari-saring nilalang ng dilim. May malalakas, may mahihina. At hindi naman daw sa pagyayabang. Ni minsan ay hindi pa siya nabigo, lalo na nung kabataan niya. Madali lang niyang nagagapi ang mga nilalang na yon. Mapaaswang man ito, mangkukulam, kapre, tikbalang at kung ano-ano pang may malalakas na puwersa. Pero yung isang ito raw na nagpapahirap kay Belinda ay tila may ibang lakas na pinagkukuhanan. Kakaiba ang taglay niyang kapangyarihang itim. Kaya hindi niya masiguro kung magagapi niya. Pero hanggat kaya niya ay lalabanan daw niya ito. Gagawin niya ang lahat ng nalalaman niyang paraan para sa kaligtasan ni Ate Belinda. Nagpasalamat si Tito Boni. Pinaalala lang sa kanya ng albularyo na sa susunod ay iwasan nito ang makialam. Dahil ang ritual o orasyon na magambala lang ng konti ay hindi na magiging epektibo.
Ito ay nangangailangan ng buong konsentrasyon. Kahit ano pa ang makita, kahit ano pa ang mangyari. Maihahalin tulad ito sa isang pare na nagpapalayas ng dyablo sa katawan ng taong sinaniban. Hindi maaaring maistorbo dahil mawawala ang focus ng pare at matatalo siya ng dyablo. Sana raw ay malinaw yon kay Tito Boni. Tumango naman agad ang tito ko at nangako na hindi na yun mauulit. Nung gabing yon ay hindi raw makatulog sina Tito Boni at Tita China. Panay ang silip nila sa silid na tinutulugan ni Ate Belinda. Nag-usap muna sila sa sala. Kapag nakikita nila yung kalagayan ni Ate Belinda ay talagang binabalot sila ng awa rito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay lumapit sa kanila si Chito at nagtanong kung hanggang kailan sila titira roon. Kung hindi pa raw ba sila babalik sa bahay nila. Anak, malapit na. Kapag gumaling na si ate, uuwi na agad tayo at magse-celebrate tayong apat. Magsisimba, kakain sa labas, tapos mamamasyal. Sinundan ni Chino ng isa pang tanong kung kailan daw ba gagaling ang Ate Belinda niya. Nagkatinginan na lang sila tito at tita at sinabi na lang nila na malapit na. Tapos sinabihan din nila si Chito na ipag-pray ang ate nila para mas mabilis itong gumaling kesa sa inaasahan nila. Tumango si Chito at tapos ay bumalik na ito sa higaan kung saan katabi niya si Tita Asyang. Bago matulog nung gabing yon ay chinek ulit nila tito si Ate Belinda. Natutulog na raw ito pero bakas sa muka ang paghihirap sa kalagayan niya. Nakakungot daw yung noo niya habang natutulog. Anak, lumaban ka lang. Huwag kang susuko. Hindi tayo susuko. Huwag kang mag-alala. Magaling na albularyo raw si Lolo Sidro. Siya ang pinakamagaling dito sa lugar. Kaya alam kong mapapagaling ka niya. Magdasal ka anak. Yan lang ang pinakamalakas nating sandata laban sa mangkukulam na yon. Pagkatapos daw noon ay lumabas na rin ang silid si Tito. Pero si Tita China ay nagpaiwan na. Doon daw muna siya sa tabi ng anak niya. Gusto raw niyang bantayan ito sa pagtulog habang hindi pa siya inaantok. Hinayaan siya ni Tito. Mas mainam na raw na may bantay nga ang anak nila. Muling nag-ipon ng lakas si Lolo Sidro para sa susunod niyang panggagamot kay Ate Belinda. Gumamit na siya ng isang sanga ng kahoy. Hindi raw alam ni Tito kung anong klaseng sanga yon. Basta ginagamit daw talaga yon ng mga albularyo sa probinsya para sa malakasang pagriritual. Sa pagkakataon na yon ay magdamag nag-orasyon si Lolo Sidro. Palihim siyang pinapanood ni Tito Boni. Nasa likod bahay yung albularyo at itinaas ang kapirasong sanga na parabang humihingi ng tulong sa liwanag ng buwan. Matapos yon ay pinuntahan na nito si Ate Belinda. Ginamit niya yung dulo ng kahoy para dutdutin ang mga sugat ng pinsan ko. Napasigaw raw ito sa sakit. Akmang sasakluluhan ni Tito pero pinigilan siya ni Tita Asyang. Hayaan daw yung albularyo. Si Tita China naman ay lumayo. Hindi niya matiis na tignan ang anak niyang namimilipit sa sakit. Napansin nilang kahit kinalikot ng dulo ng sanga ng kahoy ang sugat ni ate, ay hindi ito nagdurugo. Katunayan daw yon na hindi talaga ito ordinaryong sugat, kundi mga sugat na gawa ng mahikang itim ng mangkukulam. Sabi ng albularyo, ginagalit daw talaga siya ng mangkukulam na yon. Muli niyang dinutdot ng kahoy yung mga sugat, pero ganoon pa rin ang nangyayari. Sir Neb, namimilipit lang sa sakit si Ate Belinda. Dapat daw ay makita niyang may lumalabas na itim na likido doon. Palatandaan na natatalo niya yung kulam. Pero wala nga siyang mapalabas maski patak. Matapos ang makapigil hiningang tagpong yon, ay huminto yung albularyo na parabang napagod. Sumalampak siya sa sahig at nagpaabot ng tubig kay Tita Asyang. Anito, masyadong malakas talaga ang mangkukulam. Kailangan niyang mag-isip ng ibang estratehiya kung paano ito malalabanan.
Halos mawalan ng pag-asa si na Tito Boni dahil sa nangyari. Kinausap niya si Tita Asyang. Asyang, paano na yan? Mukhang hindi rin naman makaya ni Lolo Sidro yung mangkukulam na yun. Ano kaya kung bumalik na lang kami sa Maynila? Maghahanap na lang ulit kami ng ibang albularyo doon. Sinabi ni Tita Asyang na kumalma muna si Tito at mag-isip ng mabuti dahil baka mas mahirapan daw silang maghanap ng albularyo sa Maynila. Hindi pa naman daw sumusuko si Lolo Sidro kaya bigyan muna nila ito ng pagkakataon. Nagsuggest naman si Tita China na ilapit nila sa pare ang problema nila. Baka makatulong din daw ito. Baka pare ang kailangan ni Ate Belinda at hindi albularyo. Hindi naman kumontra sina Tito Boni at Tita Asyang sa gusto ni Tita China. Pero pinaalala ni Tito na 4 na albularyo na ang tumingin kay Ate Belinda at iisa ang sinasabi ng mga ito.